Magandang buhay mga bata! Kumusta kayo? Ngayong araw ay may babasahin tayong kwento. Handa na ba kayong makinig? Ngunit bago yon, may ilan akong katanungan para sa inyo. Sa inyong paglalakad sa loob ng paaralan, may nakita na ba kayong tao na mayroong hawak na ganito? Para saan ba natin ito ginagamit? O di kaya naman, may nakita na ba kayong tao na may hawak na malaking mikropono? Kung oo, halina at sabay-sabay nating kilalanin ang ilan sa mga bumubuo sa ating paaralan. Ang pamagat ng ating kwento ay Ang Swerte Ko Pala. Kwento na isinulat ng inyong lingkod. Halina at simulan na natin. Oh, pakitabi yung mga sasakyan. Dadaan yung mga bata. Linya na araw-araw kong naririnig sa aking pagpasok sa maliit na gate ng paaralan habang daladala ko ang maliit kong bag. Kapag tinawag ang pangalan, sabihin kung kayo ay nariyan. Baste! Narito po ako, Teacher Carla, habang hawak ang maliit na libro upang magsanay magbasa. Babe bibo bu, kake kiko hu, dade dido du. Tinig na sabay-sabay nagbabasa ng abakada. Maaari nang ilabas ang inyong mga baon. Kumain na at huwag kalimutan na ilagay sa tamang basurahan ang inyong mga pinagkainan. Opo! Nang maubos ko ang aking tinapay, ay agad akong lumabas upang itapon sa basurahan ang balat ng aking pinagkainan. Oh! Nalaglag! Pakipulot mo at pakilagay mo ulit. Tinig na narinig ko mula sa malayo nang hindi ko nailagay sa basurahan ang aking pinagkainan. Opo, teacher. Sige na, pumasok ka na ulit. Sino kaya siya? Ano kaya ang pangalan niya? Bakit hindi siya naka-uniforme gaya ni Teacher Carla? At may hawak siyang walis tingting. Anak, ano ang gumugulo sa isip mo? Tanong ni Teacher Carla. Teacher, may kumausap po sa akin. Nahulog ko po kasi ang kalat ko. Ano ba ang sinabi sa iyo? Wala naman po. Pinalagay lang po sa tamang basurahan. Bakit parang napapaisip ka? Nagtatakang tanong ni Teacher Carla. Teacher, hindi ko po kasi siya kilala. Pagpapaliwanag ko. Iyon ba ang gumugulo sa isip mo? Opo. Ano po bang pangalan niya? Anak, siya si Ka Elena, ang ating masipag na janitress. Sagot ni Teacher Carla. Janitress? Nagtatakang sabi ko. Oo, janitress. Sila ang nagpapanatili ng kalinisan ng ating paaralan. Halika na at magsisimula na tayo ng aralin. Nakangiting sagot ni Teacher Carla. Habang nagkaklase si Teacher Carla, ay lumilipad ang isip ni Baste. Kung si Ka Elena ay janitress, bakit kaya si Kuya Desi mikropono ang hawak? Araw-araw kong naririnig na nagpapatabi siya ng mga sasakyan at walang tingting na hawak. Pero pareho sila ng damit ni Ka Elena. Baste, mukhang hindi ka nakikinig sa akin. Ay, pasensya na po, Teacher Carla. May gumugulo na naman ba sa isip mo, anak? Magkapareho po kasi ng damit sila Kuya Desi at Ka Elena. Pero, mikropono ang hawak ni Kuya Desi at walis tingting naman ang kay Ka Elena. Pareho kasi silang tauhan ng paaralan, kaya dapat ay nakasuot sila ng uniforme. Janitress din po si Kuya Desi? Ay hindi anak, si Kuya Desi ang gwardiya ng ating paaralan. Kaya po ba araw-araw ko siyang naririnig na pinatatabi niya ang mga sasakyan para ako ay makaraan? Oo naman anak, di ba para sa iyo din naman yon? Opo, para hindi po ako masagasaan.
Handa ka na bang makinig ulit sa ating aralin? Opo, teacher. Pag-uwi ni Baste sa bahay, Mama! Mama! Excited kong paghahanap sa aking ina. Baste! Nariyan ka na pala. Kumusta ang araw mo? Mama! Ang swerte ko pala. Nakangiting sabi ni Baste. Bakit mo naman nasabi yan, anak? Kasi po, bukod po sa iyo, Mama, marami pa po palang nag-aalaga sa akin. Nariyan po si Kuya Desi, Ka Elena, at si Teacher Carla. O, sino-sino naman ang mga nabanggit mo? Mama, si Kuya Desi, ang gwardiya sa paaralan. Lagi niyang sinisigurado na ligtas ako. Si Ka Elena naman, ang janitress na nagpapanatili ng kalinisan. At syempre, si Teacher Carla, ang aking guro na nagtuturo sa amin ng iba't ibang aralin. Ah, oo anak, kabilang sila sa mga tauhang bumubuo sa paaralan. At bawat isa sa kanila ay may kani-kaniyang tungkulin. Lagi kong bilin sa iyo, anak, huwag mawawala sa iyo ang paggalang sa kanila, ha? Opo, Mama, palagi ko po silang igagalang dahil ang swerte ko po sa kanila. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Kung oo, may ilan akong katanungan para sa inyo. Narito ang ating mga gabay sa pagkatuto. Unang tanong, sino ang batang mag-aaral sa kwento? Pakisabi nga sa akin ang sagot. Tama, ang pangalan ng batang mag-aaral sa kwento ay Baste. Ano naman ang tungkulin ginagampanan ni Kuya Desi sa paaralan? Pakisabi nga sa akin ang sagot. Tama, siya ay isang gwardiya. Ano naman ang tungkulin ni Ka Elena sa ating paaralan? Pakisabi nga sa akin ang sagot. Tama, siya ay isang janitress. Ngayon, sino ang tauhan ng paaralan na nagpapaliwanag kay Baste ng mga tungkulin ng mga taong bumubuo sa paaralan? Ano ang kanyang pangalan? Kilala niyo ba siya? Pakisabi nga sa akin. Mahusay! Siya si Teacher Carla. Ikaw, bilang isang mag-aaral katulad ni Baste, ano ang tungkulin mo sa paaralan? Pakisabi nga. Mahusay! Bilang isang mag-aaral, ang tungkulin mo ay mag-aral ng mabuti. Ngayon, kilala na natin ang mga taong bumubuo sa paaralan. Katulad ng ginagawa ni Baste, palagi natin silang igagalang. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento. Hanggang sa muli, paalam!